Magandang araw sa inyong lahat. Sa video ito ay inyong masasaksihan ang relocation ng isang colony ng honeybees. Tumira sila sa kisame at yan ang kanilang ginagawang entrance, at pagpasok ko sa loob ay ito naman ang aking nakita sa loob ng kisame na medyo malaki-laki na rin yung nagawa nilang comb doon sa loob. Yan ang nature nila, tumitira sila sa mga vacant spaces kagaya ng kisame, kagaya ng nakikita nyo ngayon. Kung tawagin sila ay Apis cerana o Asian honeybees. Kailangan na silang mailipat dahil meron ng nakikisot na mga bata. Kaya naghanda na kami ng pausok gamit ang bunot at ang pinaglagyan ng itlog. Pero ngayon ay hindi na ako gumagamit nito dahil ito pala ay may chemicals na tinataglay. Kaya ang ginagamit ko ngayon ay damo at bunot na lamang, mga natural. Ito yung ginawa ko pagdating dun sa loob para aking makuha yung comb nila. Dahil malayo, siguro mga 1 lipa ang layo nito galing dun sa wall ng bahay. Kaya ang ginawa ko ay sinahudan ko ng sako para sa gayon ay makuha, masalo yung mga comb at aking mailabas. Medyo mahirap kunin dahil gipit na gipit. Dahil merong biga sa aking side na siyang nagpapahirap para kunin yung mga saray doon sa loob. Ito ang hirap kunin, oh. Medyo kailangan ay ibahin ang anggulo para makuha yung mga comb. Ayun, lumaglag na yung isa at natanggal na doon sa pagkakakapit sa bubong. Yung mga maliliit na saray ay nauna na malaglag at patuloy na kinukuha yung iba pa na marami. Ito, nag-iba ako ng anggulo dito dahil ang hirap doon sa nauna kong position kanina, hindi rin makita ng camera. Ngayon, mas medyo maganda, kaya ayan. At akin ang kinukuha yung mga susunod na mas malalaking saray na kailangang tanggalin para mailagay sa frame at mailagay sa hive box kung saan ay pwede silang manatili doon sa gagawing paglilipat ng location. Ayun, nalaglag na rin yung isang malaking saray. Nalaglag na doon sa sako. Ayun pa ang isa, nalaglag na rin at halos mauubos na yung saray na nadoon sa loob. Ayan, ang mga bees naman ay patuloy sa paglipad at sila ay nagagalit dahil pinakialman ang kanilang bahay. Ayun, ilan na lang natitira, konti na lang, at maiilabas na at mailagay na sa nakahandang frames ang mga honeycombs na ito na ginawa ng mga bubuyog. Kung makikita ninyo ay tumutulo ang pulot. Meron na rin silang mga naipong pulot doon sa ibabaw ng kanilang saray na ginawa. Sa bandang gitna naman ay naroon naman ang mga baby na bubuyog na siyang magiging future na honeybees. Ayan, halos ay nakuha na. Lumaglag na yung halos lahat na saray na doon sa loob. Bagaman napakahirap kuhanin dahil gipit na gipit ang tayo, ay nakuha din lahat. Kailangan masaid yung nakakapit dun sa bubong para wala na silang babalikan. Ito, aking hinihila na yung sako para maibaba at mailagay sa mga frames yung mga saray na nakuha na galing doon sa bubong. Ayan, ibababa na yan. Naghihintay na doon sa baba ang mga frames na paglalagyan ng mga honeycombs. Kung inyong mapapansin ay nandoon ang maraming bubuyog sa likod, nandoon sa bandang dulo. At maaring ang queen ay naiwan doon. Ito ngayon yung mga frames na nakahanda na, at pumili lang ako ng ilang combs na malalaki na ilalagay sa mga frames. Ito yung isa, at inilagay pa yung iba later na hindi na nakita sa video, ay isa-isang inilagay sa mga nakahandang mga frames. Nilagyan ng pansamantalang tali para hindi siya malaglag. Ito na yung mga napili
4 na frames ang napalagay doon sa box na siyang magiging pansamantalang tirahan nila. Ito naman dito ay hinahanap ko yung queen dahil napakahalaga ng queen sa pag-relocate ng mga bubuyog. Dahil kapag hindi nakita ang queen, ay aalis din sila. Kaya mahalaga na makita ang queen dahil pag nandoon yung queen sa loob ng box, ay hindi aalis ang mga bubuyog. Kaya napakahalaga na hanapin ito. At ang queen ang pinakamahalaga sa kanila dahil kung saan naroon ang queen, ay naroon sila. Kaya tinityaga ko na hanapin yung queen. Baka naririto sa isa sa mga saray na naririto. Ayan din, may mga naipon din diyang mga bubuyog. Nagbabaka sakali ako na makita diyan yung queen dahil kapag hindi yun nakita, hindi rin tatagal yung mga bubuyog doon sa box at sila ay aalis din dahil wala doon ang kanilang queen. Ito ang ugong ng galit na bubuyog dahil pinakialaman ang bahay nila. Sino nga ba namang hindi magagalit? Kahit tayong tao ay pag pinakialaman ng bahay natin ay talaga magagalit din tayo. At napansin ko na sila ay sensitive sa liwanag at saka sa init marahil. Dahil patuloy nilang sinasabong yung aking flashlight na ginagamit para maliwanagan yung mga bubuyog na nadoon sa dulo. Hindi ko pa nakikita yung queen kaya aking pinausukan para maitaboy yung mga bubuyog papunta doon sa labas dahil hindi ko na kayang kunin ito, ang layo. Hindi na kayang hagipin ng aking kamay kahit na ako'y may gamit na gulo kanina ay hindi ko mahirap nang kuhanin yung mga bubuyog kaya aking itinataboy para sila ay lumabas doon sa kabila at paglabas nila doon sa kabila ay doon ko sila kuhanin para makita yung reyna. Galit na galit ang mga bubuyog lalo na nung aking pinausukan. Napansin ko nung mga nakaraan na sila ay nagiging mas agresibo kapag sila ay pinauusukan. Kaya mula noon ay hindi ko na naging practice ang pagpapausok sa mga bubuyog. Maliban na lang ngayon dahil kailangan ko silang itaboy dahil hindi ko maabot, hindi ko sila makuha. Kaya kailangan may taboy ko sila papunta doon sa kabila, doon sa labas. Para pagdating nila doon sa labas, hindi pwede ko nang kuhanin. Ayan, makikita nyo naman, galit na galit sila at kanilang patuloy na sinasabong yung screen ng aking cellphone, yung camera. Kaya galit na galit sila habang sila ay lalong nakakatanggap ng maraming usok. Ito naman yung bagong location na aking pinaglagyan doon sa mga bubuyog. Aking inilipat na malayo sa lugar na matao. At meron doon sa ibabaw ng mga naiipon ng mga bubuyog. Kinabukasan ay aking binisita. At nung aking bisitahin, nako ay may mga langgam na. At dahil na-attract ang mga langgam dahil sa pulot, nabasag yung saray kaya na-attract ang mga langgam. Dito pala dumadaan sa sangang ito na galing doon sa itaas. Kaya aking siyang tinanggal dahil nagiging daanan ng mga langgam para makapunta sila doon sa box. Kaya yan ang loob. Aking binisita, ayun, naiipon sila. Kaya lang aking napansin wala sila sa saray. Hindi magandang palatandaan ito dahil kapag hindi sila nagstay doon sa saray ay hindi may incubate yung mga baby na bubuyog at mamamatay na iyon. Doon sila nag-iipon sa itaas na iyon, doon sa cover. Kaya aking ginawa ng paraan para sila ay pumunta doon sa saray. Aking sinubukang angatin yung isang frame ay wala doon nga ang mga bubuyog at doon nga sa ibabaw, doon naiipon sa cover. Ay hindi maganda kapag gano'n dahil walang mag-i-incubate ng mga baby na bubuyog na nadudoon sa saray. Medyo inayos ko yung mga frames dahil nung una ay hindi ayos ang spacing. Ito ay dapat ay ang distansya ng bawat frame ay makakalusot ang bubuyog sa pagitan ng mga frames. At nung aking maayos ay aking
yun, aking inihulog doon sa doon sa mga frames, yung mga bubuyog, para puntahan nila yung mga saray kung saan mayroong mga itlog na dapat ma-incubate. Kalat na kalat pa rin sila at sa iba't ibang direksyon sila pumupunta, at yung nasa sulok ay talagang doon pa natitipon. Kaya ang aking ginawa ay aking kinahig para pumunta doon sa mga saray at nang malimliman yung mga itlog na doon sa loob ng saray para maging future na mga bubuyog. Nang sumunod na araw ay akin uling binisita at aking napansin na hindi na marami ang nakakapit doon sa cover. May kaunti na lang na nakakapit doon sa wall na aking kinahig para sila ay pumunta doon sa frame. Pero ang karamihan ay nadoon na sa mga saray na nadoon sa mga frames. Next day, binisita ko uli. At magandang balita dahil aking napansin na yung saray na inilagay ko sa ibabaw na dati ay walang bubuyog kahapon, ay ngayon ay mayroon ng bubuyog na naroroon para mag-incubate ng mga itlog na nadoon sa saray na nadoon sa ibabaw. Kung kayo ay aking tatanungin, ano sa palagay nyo? Naging successful kaya ang hive relocation na ito? Nanatili kaya ang mga bubuyog na ito? O umalis din sila makalipas ang ilang araw? Isulat ang inyong sagot sa comment box at huwag kalimutang mag-subscribe. See you in the next video.